kumusta na po yung assets ni Zaldico na naman? Yung air assets po and the other assets, yung mga hotels, etc. Ang magandang balita naman ho dyan, Manong Ted, yung water assets niya, nasimulan na ho at I think we're just awaiting the order. Naglabas na yata ang, from the report of the Marina, naglabas na ng freeze order on the welfare assets. Yung paano lang, yung temporary, hinintay namin yung permanent, yung mas matagal yung 6 months kasi extendable yan, Manong Ted. So, yung assets, yung air assets, ang hinihintay natin lumabas yung order from the CA for the seizure and forfeiture of their air assets para maibalik na natin dito sa Pilipinas, Manong Ted. At ang maganda doon, pag na-forfeit na, hindi na magagamit. Unlike yung mga pag na-freeze lang, Manong Ted, yung dati natin binabanggit, yung mga bigas na yan, nagagamit pa rin nila, whether it's a car, whether it's a plane, or yung mga boats na yan. Opo. Yung binabanggit yung mga marine assets, ano yan? Yate, barko, ano yun? Both yachts and commercial vessels po kasi it's under CB's big corporation. Okay. So, So may mga bumabiyahing mga barko yan. oo. So ngayon po, yan po ay frozen na, meaning nakahimpil na yan, di na ginagamit? Hindi ho, yun nga yung pinag-uusapan natin, Manong Ted, na pag frozen pala ang isang asset, hindi ibig sabihin nun, hindi mo na magagamit. Hindi mo na transfer. So nire-request namin na makuha din yung mga assets na to. Kasi nga, ang purpose talaga ng freeze order is to preserve the asset, hindi siya ma-diminish yung value. Okay. Yun yung ano natin. Yung argument natin. Gano'n to karami, Yusek, na mga marine assets po under the company owned by Zaldico? I think it's, if I may be mistaken, pero I think the number that was given to us, it's around 11 or 15. Hindi ko lang ma-sure kung ano dun, Manong Ted. Medyo yung ibang mga assets natin. Pero isa lang yun doon sa dalawa, 11 or 15 assets lang po. Opo, ito po'y commercial sea vessels na bumabiyahe? May yate rin po at may commercial vessels. It's a mix of those two. Okay. Yung pong air assets niya, yung mga nasa ibang bansa, di ba meron na sa Singapore? At Malaysia po. At Malaysia. Yun, hindi nagagamit yon kasi nga hindi sila pwedeng lumipad ron. Tama po. At tayo ang nagbabayad ng hangar fee at saka yung maintenance upkeep niya. Until now, ano ho? Until now po. Sige. Maliban dyan, meron pa bang ibang assets po ni Zaldico na frozen ngayon? Mga real property? Mga ganun po? Yeah. Tama po, Manong Ted. Real properties, bank accounts. At ngayon po, hinahabol talaga namin yung iba pa. Yung sa mga, tinitingnan namin yung anong pwede namin habulin doon sa mga unexplained assets din ho ng mga kapamilya ni former congressman ko at saka yung mga bali-balitang na transfer sa cryptocurrency po at saka yung mga ibang properties from the NBI and the police naman po itong report na to, yung mga ibang properties na hindi sa kanila nakapangalan pero may reports na doon nakatago yung pera. Okay, na transfer sa cryptocurrency? Do you have an estimate magkano? Yan ang i-validate pa ho ng mga law enforcement natin. Ano yung mga na-transfer sa cryptocurrency na pera po. Again, ang nahihirapan, Manong Ted, kilala nyo naman ako, hindi ako makikilig magpaligoy-ligoy. May challenge ho kami dito kasi wala kaming visibility doon sa cryptocurrency market. Unang-una ho, hindi natin regulated ang exchange ng cryptocurrency. And second, yung mas mahirap na challenge namin is yung mga offline transactions, yung tinatawag na USDT at cold wallets, na pag transfer mo doon, wala kang visibility dahil hindi siya online eh. Bigla na nalilitaw sa ibang bansa yan, may 10 milyon, 10 billion pala na lumitaw sa ibang bansa. Yan yung nahihirapan ho kami. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.